Excited si Viola sa unang araw niya bilang modelo ng ENG Fashion. Pagpasok niya sa indoor catwalk ay nabaling sa kanya ang atensyon ng ibang modelo. "What are you doing here, Viola?" Mataray na tanong ni Anita, ang maldita niyang half-sister. "Modelo rin ako rito." Confident niyang tugon. Sinuyod siya nito ng tingin. "Anong tricks naman ang ginawa mo para makapasok ka dito? Let me guess. You seduce someone working here to get hired, right?" Uminit na ang kanyang bumbunan. "Hindi ko kailangan ng kahit na anong tricks. Kahit sa ang kumpanya, matatanggap ako. Kasi natural ang beauty ko. Unlike you, kahit anong retoke sa mukha at katawan mo, hindi ka magiging kasing ganda ko." Gigil niyang buwelta. "How dare you?" Ako mang sasampalin siya ni Anita, ngunit may lalaking pumigil sa kamay nito. Napatitig siya sa pamilyar na mukha ng lalaki. "Don't you dare hurt her, or I'll ban you here, Anita." Banta ng lalaki. Napaatras naman si Anita at manghang tumitig sa lalaki. Redson Guerrero?" Bulalas nito. Nagulat din si Viola nang mapagtanto na si Redson nga ang lalaki, ang mortal niyang kaaway noong high school. Ang tangkad na kasi nito at makisig kahit nakasuot ito ng black suit. "Yes, it's me. And I'm the company owner's brother," ani Redson. "I know, but aren't you aware that my brother is one of the shareholders of this company?" "Magkano lang ba ang shares ng kuya mo? Last time I checked, he didn't make it into the top 10 investors ranking. And for your information, I'm the second largest shareholder of this company and the newly appointed COO. So, I have the right to remove you and your brother." Namutla na si Anita at binalingan ng mahayap na tingin si Viola. "This is your fault, daughter of a homewrecker." Singhal nito sa kanya sabay bira ng talikod. Hinabol niya ng tingin si Anita at siya'y napangiti. "Puti nga sa'yo." Angil niya. Maya-maya ay kumislot siya nang may kamay na sumampa sa kanyang balikat. Napaatras siya at tumihit paharap kay Redson. "So, you're Viola Roosevelt now, huh?" Nakangiting sabi nito at sinuyod siya ng tingin. Silver blouse lang ang kanyang suot at itim na denim square pants. 3 inches din ang takong ng kanyang sandals na itim. Inilugay niya ang gabaywang niyang buhok. "Nice to see you again, Redson Guerrero." Matabang ang ngiti na bati niya sa lalaki. "I know I can see you here. You look more mature than your age. Magkaedad lang tayo, di ba? You're 29 too." 28 pa lang ako. Sa December pa ako magdi-29. Matanda pala ako ng 6 na buwan sa'yo. Kaka-birthday ko lang last week. Hindi mo ba ako babatiin? Pilyo itong umiti. "Belated happy birthday, Redson." May sarkasmang bati niya sabay irap dito. Tumawa ito ng pagak at muli siyang sinuyod ng tingin. "I'm happy to meet you again, Viola. Nalaman ko mula kay Yuna na regular model ka na rito. And Yuna helped you to get the job, right?" "Oo, tinulungan ako ni Yuna, ang best friend ko na unang nambasted sa'yo." Tumalim ang titig sa kanya ni Redson. "You're the reason why Yuna refused me, Viola. Siniraan mo ako sa kanya." Tumawa siya ng pagak. "Deserve mo namang mabasted kasi hindi kita gusto para sa kaibigan ko." Ngumisi rin ito. "Honestly, I'm just eager to have a girlfriend because of my friend's bet. Kasi usapan namin na kung sino ang unang magkanobya bago ang graduation, mananalo ng motorsiklo mula sa kumpanya ng pamilya ng kaibigan ko." "Pero hanggang ngayon ay marami kang nililigawang babae. Huwag mo sabihin hindi pa tapos ang bet ninyong magkakaibigan." Tumikwas ang isang kilay niya. "Tapos na yun at wala akong napasagot na babae. I never won the bet, but I love motorcycles. So I built my own motor company." "Paano ka magugustuhan ng mga babae ang kuripot mo? Dinidate mo ang nililigawan mo sa tindahan ng street foods." Kutya niya. Napalis ang ngiti ni Redson at seryoso siyang tiningnan. "I have so many reasons why I didn't spend much money on a date, Viola." "Anong rason, Aber?" "Want to know the answer? Date me." Natigilan siya at seryosong tinitigan sa mga matang lalaki. Maya-maya ay humagalpak siya ng tawa. "Gusto mong makipag-date sa akin? Hindi ka naman siguro nahihibang ano? Alam mong ikaw ang pinakaayaw kong tao noong high school tayo at hanggang ngayon ay hindi kita gusto." Namaywang na si Redson. "Wait, inaano ba kita, Viola? May mas malala ba akong nagawa noon kung bakit parang salot ako sa paningin mo?" "Nakalimutan mo na ba na hindi ako nakaabot sa exam noon dahil binasama ang uniform ko? Ang yabang mo kasi magpaharurot ng motorsiklo mo at natalsikan ako ng tubig ulan na may putik.
Umuwi ako noon at nagpalit ng uniform pero pagbalik ko, hindi na ako pinapasok ng gwardya kasi late na ako. Napahilot sa sentido nito si Redson. So, hindi ka pa rin nakaka-move on? Hindi lang yun ang dahilan kung bakit inis na inis ako sa'yo. Then what? Alam ko ng totoo na kasama ako sa bet niyo ng mga kaibigan mo. Bago mo niligawan si Yuna, ako ang target mo. At nalaman ng half-sister kong si Anita na gusto mo ako ligawan. At akala niya, ako ang binabalik-balikan mo sa classroom namin, pero si Yuna pala. Alam mo ba na dahil sa'yo pinag-initan ako ni Anita? Kung ano-anong ginawa niya para masira ako sa tatay namin. Pinalayas ako ng tatay ko sa bahay kasi pinagkalat ni Anita na hindi na ako virgin. Ilang sandaling natulala si Redson. Maya-maya'y hinawakan siya nito sa kanang kamay at hinila papasok sa indoor garden runway. Iniwaksi rin niya ang kamay nito. Inaamin ko na ikaw talaga ang target ko noon naligawan. Kaso nga galit ka sa akin, kaya si Yuna ang niligawan ko. Nakialam ka kaya nabasted ako ni Yuna. I'm sorry if I caused trouble in your life back then. Ang alam ko lang ay half-sister mo si Anita. Nainis din ako sa kanya nung nalaman ko na siya ang dahilan kung bakit lumipat ka sa public school. Kasi limitado na lang ang perang sustento sa amin ni Papa. Wala naman ako magawa kasi hindi sila kasal ni Mama. At pangalawang babae lang siya sa buhay ni Papa. Iginiit kasi ng half-siblings ko na kaya naghiwalay si Daddy at asawa niya ay dahil kay Mama. Pero ang totoo, hiwalay na sila bago nabuntis ni Papa si Mama at ibinunto nila ang galit sa akin at sa kapatid ko. At nung namatay si Papa, kinuha lahat ni Anita ang mga gamit na binigay sa akin ni Papa. Lumuluhan ng kwento niya nang maalala ang dinanas niya sa pamilya ng kanyang ama. Sorry, I didn't know you were suffering. Inaasar pa kita noon. But we're in the same situation, Viola. I have half-siblings too. Yes, pero hindi mo ako katulad na minahal ng half-siblings mo at patas na pagmamahal ang binibigay sa inyo ng tatay niyo. Ako, kailangan ko ng 2 o 3 trabaho para mabuhay at masuportahan ang pamilya ko. Ilang beses na ako nabiktima ng mga scammer at ng human trafficking dahil sa kagustuhan ko makapagtrabaho abroad. Hindi lahat may privilege na katulad mo, Redson. I know. Ilang beses kong sinubukang mapalapit sa'yo, pero tinataboy mo ako. Hindi ka nagsasabi ng problema. At bakit naman ako magkakwento sa'yo? Isa ka sa tumawa nung pinagkalat ni Anita na hindi na ako virgin. Sorry, mga bata pa tayo nun. Mapupusok at hindi pa naiintindihan ng totoong laro ng buhay. Huwag ka mag-sorry. At bakit ba kita kinakausap, ha? Inis niyang saad ng mahimasmasan. Mahinang tumawa si Redson. Ewan ko sa'yo. Bigla ka na lang nag-hysterical dyan. Anito. Mahinang hinampas niya ito ng kamay sa dibdib. Buisit ka rin eh. Kung hindi mo ako kinakausap, hindi ako maglalaan ng oras na kausapin ka. Wait, bakit ba galit na galit ka? I saved you from Anita's humiliation. Oo nga pala. Salamat. Pero hindi mo na dapat ginawa yun. Hindi na ako kasing hina noon. Kaya ko nang ipagtanggol ang sarili ko. Really? Anita almost slapped your beautiful face. Kahit hindi ko mailagan ng sampal niya, gaganti ako. Fine. But I'm serious about dating. What time ka uuwi mamaya? Hihintayin kita. Anito pagkuwan. Natawa siya at namaywang. At saan mo naman ako i-date? Sa fishbowl store? Kumibit balikat si Redson. If you ask to, why not? You love fishballs, right? Inirapan niya ito. No thanks, nagbago na ang taste ko. Afford ko ng Mexican tacos. Wow, that's my favorite. I know some place where to buy tacos. Save it to your future target woman, Redson. Magsisimula ng rehearsal namin. Anyat iniwan ng kausap. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Redson habang pinapanood si Viola na rumarampa sa runway. May meeting pa siya pero hindi na siya makaalis kakapanood sa rehearsal ng mga modelo. Maya-maya ay nilapitan siya ni Eman, ang assistant at kaibigan niya. Redson, malilate na tayo sa meeting. Bulong nito sa kanya. Nasipat naman niya ang oras sa suot niyang relo. Okay lang naman kung malate ako, di ba? Mauna ka na. Ano pa bang ginagawa mo rito? May natitipuan ka na naman bang modelo? Nothing. I just finally found the woman I dreamed of for almost 2 decades. Sino naman? Naalala mo si Viola Roswell? Oo, yung palagi mong kaaway nung high school. Yes, and she's here now. Talaga? Balita ko nasa Paris na siya. Sikat din siya sa social media. Ang ganda na nga niya eh. Modelo din siya ng underwear ng sikat na fashion brand. Nakita ko yung magazine sa office mo eh. Napasintido si Redson nang maalala ang fashion magazine
kung saan niya nakita ang picture ni Viola. Hinalik-halikan pa niya yun. Help me get close to Viola, Eman. Anya pagkuwan. Narito na siya kamo. Bakit hindi mo siya lapitan? Actually, nakausap ko na siya kanina. Pero ramdam ko pa rin yung inis niya sa akin. I want her to be part of my company too. We need a new female motorcycle brand ambassador, right? Oo nga pala. Sige, ako ang bahala. Pero malilate na tayo sa meeting. Fine, kanina mo pa sinasabi yan eh. Let's go. Aalis na sana sila nang mapansin niya si Viola na may kausap sa cellphone. Umiiyak to. Mauna ka na sa office, Eman. Pagkuwan ay sabi niya sa assistant. Sige, sumunod ka kaagad ah. Oo. Sinundan niya si Viola na nagtungo sa backstage. Umiiyak pa rin ito habang may kausap sa cellphone. Sige po ma, maghahanap ako ng extra job para madagdagan ang kita ko. Pupunta ka agad ako sa ospital pagkatapos ng rehearsal namin. Dinig niyang anang dalaga sa kausap sa phone, na nanay pala nito. Aalis na sana siya ngunit nahagip siya ng tingin ni Viola. Redson? Yeah, are you okay? Tanong niya. Oo, babalik na ako sa trabaho. Iniwasan siya nito pero pinigil niya sa kanang braso. If you need an extra job, my company is open for you, Viola. Marahan itong inilayo ang braso sa kanya. Thanks, but no need. Please, swallow your pride. Hindi to dahil sa pride, Redson. May trauma na ako dahil sa paglapit mo sa akin noon. Nagulo ang buhay ko. Naudlot ang maganda kong pangarap dahil kay Anita, na ang isang dahilan ng galit sa akin ay ikaw. At ngayong nalaman niya na nagtatrabaho ako rito, guguluhin na naman niya ako. Pero sabi mo, kaya mo nang lumaban. Oo nga, pero wala akong panahong makipag-away. Marami akong inaatupag para makasurvive. Kung alam ko nga lang na narito ka, hindi ako pipirma ng employment contract dito. So, I'm a curse to you? Yes. So please stay away from me, Redson. Patay na patay sa'yo si Anita. Kaya kahit hindi siya qualified bilang modelo, pinilit niya para mapalapit sa mga gerero. Lalo na sa'yo. Pinag-invest pa niya rito ang kuya niya na wala namang alam sa fashion. At aware ako na ang mommy ni Anita ay close friend ng mommy mo. In short, ayoko na ng gulo dahil pagod na ako makipaglaban para magkaroon ng peace of mind. Hindi siya nakakibo hanggang sa iwan siya nito. And he realized Viola was right. Pag-iinitan ulit ito ni Anita once na lamang nagkakamabutihan sila. But I can't miss this opportunity to get close to you again, Viola. I promise, I will protect you this time. Naninindigang wika niya habang pinapanood ang paglayo ng dalaga. Isang linggo na ang lumipas pero wala pa ring mahanap na extra job si Viola. Nadulas kasi sa banyo ang nanay niya at malubha ang injury nito sa likod. Ako na po ang bahala kay mama ate. Wala namang pasok sa school. Sabi ni Vince, ang 25 anyos niyang kapatid na lalaki. Graduating na rin ito sa kursong Civil Engineering. Patigil-tigil kasi ito ng pag-aaral dahil nagtatrabaho rin. Paalis na siya ng ospital dahil may fashion show siya sa ENG. Sige Vince, babalik agad ako pagkatapos ng fashion show. Anya at nagpaalam din sa kanyang ina. Kaagad siyang lumula ng taxi paglabas ng ospital. Palagi siyang may suot na eyeglasses dahil marami na rin ang nakakakilala sa kanya bilang modelo at social media influencer. Marami siyang racket pero sapat lamang ang kinikita niya para makasurvive sila ng pamilya niya. Ni pang emergency funds ay wala siyang naitabi. Kaya ngayon ay nagkukumahog siyang humanap ng side hustle. Pagdating sa ENG building, ay dumiretso siya sa indoor catwalk. Late ka na naman, Viola. Magbibihis ka pa. Ani Joshua, ang manager. Sorry po, traffic kasi at nanggaling pa ako sa ospital. Anya. O siya, isuot mo na yung damit na nakahanda para sa'yo. 5 set yan. Opo. Pumasok na siya sa wardrobe area ng backstage. Maya-maya ay nagsimula na ang fashion show. At habang rumarampa ay nasipat ni Viola si Redson katabi ni Anita sa front row ng upuan sa gilid ng runway. Nang tumapat siya sa mga ito ay may pumatid sa kanyang paa. Nawalan siya ng balanse, mabuti at may sumalo sa kanyang likod. Are you okay? Tanong ng barito ng boses ng lalaki. Natigilan siya nang mapatitig sa gwapong mukha ni Redson na siya palang sumalo sa kanya. Okay lang ako. Salamat. Turan niya. Ngunit ayaw ng paawat ng kanyang puso sa paghuhuramentado. Sasabihin ko sa manager na sa susunod, ilayo nila ang upuan sa runway para iwas disgrasya. Sinipat niya si Anita na prenteng nakaupo.
kunwari busy sa kausap nitong babae. Pero malakas ang kutob niya na ito ang pumatid sa kanyang paa. Hindi aksidente ang nangyari. Ramdam ko na may pumatid sa paa ko. Giit niya. I know. I'll handle it later. Ani Redson, nalalayan pa siya upang makalakad ulit. Nagpatuloy naman siya sa pagrampa. Pagkatapos mairampa ang 5 set ng damit ay pumasok ng banyo si Viola. Sinundan siya ni Yuna, ang best friend niya na asawa ng kanilang boss. Mga design nitong damit ang inirampa nila. Viola, anong nangyari kanina? Bakit ka nawalan ng balanse? Usisa ni Yuna. Hindi ako basta nawalan ng balanse, Yuna. May pumatid sa paa ko at saktong tumapat ako kay Anita. Gigil niyang turan. Puwisi talagang Anita yon? Insecure yun kasi hindi ko siya pinili na magsuot ng mga design kong damit. Ayaw ko ba kung bakit narito pa ang bruhang yon? Hindi naman siya pasado sa model standards namin. Kasi kaibigan ng mami ni Edison ng mami niya, kaya may backer. Sasabihin ko to kay Edison para maimbestigahan ang nangyari kanina. Mabuti na lang to the rescue si Redson at hindi ka bumagsak sa sahig. May knight in shining armor ka na, girl. Kinilig pa ito. Napangiti rin siya habang nagre-retouch ng lipstick sa kanyang mga labi. Nagkataon lang na naroon si Redson at malapit sa akin. Pero obvious na may care siya sa'yo, Viola. Bakit may iniiwasan mo siya? Yuna, alam mo naman ang dahilan kung bakit inis ako sa lalaking yun. Kalimutan mo na kasi ang inis mo noon sa kanya. Kalimutan? Hanggang ngayon ay hinahabol ako ng bangungot. Nandito si Anita at hanggang nandito ang bruha na yun, guguluhin niya ang buhay ko. Oo nga pala, baliw si Anita kay Redson. Mas matanda naman siya ng 2 taon sa inyo ni Redson. Dati si Edison ang gusto niya pero wala siyang laban sa akin. Napabuga siya ng hangin. Matapos mag-retouch ng makeup ay sumabay na siya kay Yuna palabas ng banyo. Nagwalit pa sila pareho nang salubungin sila ni Redson at Edison sa pasilyo. Can we talk, Viola? Tanong ni Redson. Mamaya na, magpapalit pa ako ng damit. Anya. Nilapitan din siya ni Edison. Kuya ito ni Redson at may-ari ng kumpanya. Viola, pinareview ko ng CCTV footage sa runway. Napatunayang si Anita ang tumisod sa'yo. Titiyakin ko na hindi na siya makakaapak pa rito. Ani Edison. Salamat. No worries. Mabuti na lang nasalo ka ni Redson kanina. Sinipat naman niya si Redson na nakangiti. Oo nga. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Pagkuha na ipaalam niya. Pumasok na siya sa wardrobe at nagpalit ng damit. Pumasok naman ang manager nila at binigay ang talent fee niya para sa show. Iba kasi ang bayad sa special brand launching kaysa monthly salary nila. Paglabas niya ng wardrobe ay naroon si Redson, nakaupo sa bench. Uuwi ka na ba, Viola? Napapatay yung tanong nito. May pupuntahan pa ako, turan niya. Sinabayan na siya nito sa paglalakad. Gusto niya itong iwasan dahil ayaw niya ng gulo. Pero tila hindi na niya mapigilan ang paglapit nito sa kanya. Pwede ba lumayo ka sa akin, Redson? Baka makita tayo ni Anita at aalburuto na naman yun sa galit. Anya. I don't care. She's not my girlfriend. Pero pag-aari ka niya sa delusyon niya. Natawa ang binata. Please don't be scared. Ngayong alam ko na si Anita ang dahilan kung bakit ka galit at umiiwas sa akin. Titiyakin ko na hindi ka na niya magugulo pa, Viola. At anong gagawin mo, ha? I'll do my best to keep you away from her. Salamat, pero wag ka na mag-aksaya ng oras, Redson. Getting close to you is never a wasted time, sweetie. Please stop. You deserve better. Kumpara sa mga babaeng dinidate mo, isa lang akong basahan na pilit pinagaganda ang imahe kahit ilang beses nang napahamak. That's why I admire you the most, Viola. You're independent, brave, dedicated, and a smart woman. Huminto siya at hinarap ang binata. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Huminto rin ito at seryoso siyang pinakatitigan sa muka. I like you, Viola. Walang gatol nitong tugon. Tumawa siya ng pagak. You like me? Yes, since we're in high school. Gusto mo lang akong pagtripan eh. At hindi ako naniniwala kasi ang dami mong niligawang babae noon. I told you, dahil lang yun sa bet namin ng mga kaibigan ko. What about now? Sabi ni Yuna, marami ka pa rin nililigawan. It's just for fun. I court women, also to find someone like you. But after all these years, I still can't get over you. Matagal akong walang balita sa'yo simula nang lumipat ka ng school. Last year, nakita ko ang fashion magazine na may picture ka. I sent you a friend request on your social media account,
but you didn't accept it. I felt sorry to hear you suffered. Can you please trust me this time, Viola? Ilang sandaling natigilan ng dalaga habang nakatitig sa nagsusumamong mga mata ni Redson. Unti-unti ay gumagaan ang loob niya rito. Sorry kung naging mailap ako sa'yo, pero ayoko lang ng gulo. Anya pagkuwan. Not this time, sweetie. I will always be by your side. Just give me a chance. Hindi siya umimik at nagpatuloy sa paglalakad. Inaalipin pa rin siya ng takot na baka magulo ulit ang buhay niya dahil kay Anita. Paglabas ng gusali ay pinigil siya ni Redson sa kanang kamay, kaya siya napahinto. Let me drive you home, Viola. Hindi pa ako uuwi. Nasa ospital ang nanay ko kaya doon ako pupunta. Then I'll go with you. Please don't refuse me. Napabuntong hininga siya at pumayag din sa gusto ng binata. Sumunod siya rito at nagulat siya dahil hindi kotse ang sasakyan nito, kundi motorsiklo. Isasakay mo ako sa motorsiklo mo? Paangil niyang saad. Yes, ano bang inaasahan mo sasakyan natin? Kotse? Nakapants ka naman kaya okay lang. Amis nitong untag. At nakasuit ka. No problem. Tinamad na ako magpalit ng damit. Ang mahalaga, may helmet tayo. Napailing siya. Sige, basta ba hindi mabaho ang helmet mo Natawa ito. Mabango ang extra helmet ko. Kabibili ko lang yan para sa'yo. Kasi first time na may aangkas sa motor ko. Manghang tinitigan niya ang kinuha nitong red helmet. Imposibleng wala kang inaangkas na babae sa motor mo, Red. Ngumisi ito. I love the way you say my nickname, sweetie. I know you love red too. Paano mo naman nalaman? Kasi palaging red ang laso mo sa buhok noon, pati bag mo. Pero ikaw ay mahilig sa black, di ba? That's right. Black and red are my favorites. Kinuha na niya ang helmet at inamoy. Mabango nga. Kung ganito kabango ang helmet, hindi ako magrereklamo. Unlike sa ibang sinasakyan kong motor noon. Anya. Kaninong motor ang sinasakyan mo? Yung mga nagpapasada, ang kasantawag namin doon, mas mabilis kasi makalusot sa traffic. I see. May ganun transportation na pala rito sa Quezon City. Nagsuot na rin ito ng itim na helmet at sumakay sa big bike motorcycle nito. Napangiwi si Viola nang mapansing maliit na lamang ang espasyong pwede niyang upuan sa bandang likuran ni Redson. Ang damot naman sa upuan ng motor mo, Redson. Payat ka lang naman, magkakasya tayo rito. Sakay na. Mabuti na lamang mahahaba ang bias niya, kaya hindi siya nahirapang umangkas. At dahil maliit ang upuan, dumikit siya sa likuran ng binata. Kumapit ka sa baywang ko, sweetie. Anito, pinulupot naman niya ang mga braso sa baywang ni Redson. Ang bango nito. Huwag mo pa harurutin ang motor. Kukurutin kita. Anya. Sure. Binuhay na nito ang makina ng motorsiklo. Maya-maya ay humilab ang kanyang sikmura. Konti lang ang kinain niya sa gabing yon. Wait, sikmura mo ba yung tumutunog, Viola? Maya-maya ay tanong ni Redson. Natawa siya. Dinig mo ba? Nagba-vibrate kasi sa likod ko. Tumawa rin to. Konti lang kasi ang kinain ko kanina. We should eat first. Bibili na lang ako ng pagkain. Okay, hold on tight, sweetie. Nang umusad ang motor ay inihilig niya ang kanyang ulo sa matigas na likod ni Redson. Mariin siyang pumikit habang inaalala ang pangyayari noong high school. Ginugupo na siya ng antok nang biglang inihinto ni Redson ang motor. Nagulat siya nang hawakan nito ang kanyang mga kamay at inusod pataas. Bakit? Tanong niya. Ang mga kamay mo, bumababa sa puson ko. Baka mapunta tayo sa langit na wala sa oras, Viola. Amis nitong tugon. Pumiksi naman siya at inilipat ang kanyang mga kamay sa mga balikat nito. Sorry, inaanto kasi ako. Anya, napuyat ako pagbabantay sa ospital. It's okay. Muli itong nagmaneho. Kung kailan malapit na sila sa ospital ay saka naman ito muling huminto sa tapat na nagtitinda ng street foods. Bakit ka huminto rito, Red? I think we need to eat something. Nagugutom din ako. Anito, bumaba na siya at natakam sa amoy ng mga niluluto sa gilid ng kalsada. Nang bumaba si Redson ay hinila niya ito sa kanang kamay at dinala sa nagtitinda ng fishball. Akala ko ba nagbago ng taste mo sa pagkain? Bakit narito tayo sa fishball, Viola? Amis nitong saad. Namiss ko lang ang fishballs. Kumakain pa rin naman ako nito minsan. Nung nasa Paris kasi ako ay puro western food ang kinakain ko. Kumuha na siya ng barbecue stick at tumuhog ng fishballs na niluluto sa kawali.
Ginaya ni Redson ang kanyang ginawa. Akala ko ba hindi kumakain ng street food ang mga bilyonaryo? Tacos ang gusto mo, di ba? Anya. You're wrong, Viola. High school pa lang tayo kumakain na ako ng street food. Simula nung nalaman ko na mahilig ka sa fishballs, sinubukan ko tong kainin at nagustuhan ko. So, kumakain ka na rin ng balot? No, Bakit? allergic ako sa poultry product. Natigilan siya. Ang akala kasi niya ay maarte lang talaga si Redson noon kaya ayaw ng balot. Kaya pala hindi ka sumali sa balot eating challenge ng second year tayo. Akala ko ayaw mo lang talaga ng balot. Actually, I tried to eat balut to know why you love it, but I ended up in the hospital. Natawa siya. Sira ulo ka rin no? Well, it's because of you. Ako na naman. Sumubo siya ng fishballs na naisawsaw na niya sa sauce. Hinarap siya ng binata. Yes, it's always been you, Viola. Since you slapped my face because I ruined your uniform, I can't stop thinking about you. Seryosong payag nito. Lumapit pa ito sa kanya at biglang pinahid ng hinalaki nito ang sauce na naiwan sa gilid ng kanyang bibig. Natigilan siya nang biglang sumikdo ang kanyang puso. You're not aware how attractive your beauty is, sweetheart. You can't blame me from wanting you my whole life. You're not just an epitome of beauty. You're an ideal woman with a kind heart. And waiting for you is worth it. Masuyong nito at patuloy na pinaglalandas ang hinalaki sa ibabang labi niya. Ganoon naman ang walang humpay na paghurumentado ng kanyang puso. At hindi niya maikakaila ang katotohanan na crush din niya noon si Redson. Nang ibabaw lamang ang inis niya dito. Kainin mo na yung fishbowl mo, baka kumunat. Sabi niya madistract lang ang sarili. Ngumiti naman ang binata at isinausaw na sa sauce ang natuhog nitong fishballs. Tinikman na rin nila ang ibang paninda ng vendor. Half Filipino-American ang tatay mo, di ba, Viola? Bakit si Anita hindi kasing ganda mo? Maya-maya ay saad ni Redson. Bigla siyang natawa. Hindi naman kagwapuhan si Daddy at mas kamukha ko si Mama na may lahing Argentinian. I see. Gwapo rin nga si Vince. Nang maubos ang kanilang pagkain ay nagtungo naman sila sa tacos house. Akala ko ba sa restaurant ka bumibili ng tacos, Red? Anya nang makuha ang kanilang order. Yes, but not until I met you. Nakita ko kayo noon ni Yuna na bumili ng tacos sa burger stand. Ako ulit ang dahilan? Natatawang untag niya. Yes, because I want to relate to your lifestyle, to be compatible with you. Namangha na naman siya. Pero alam mong anak ako ni Rodel Roswell, na kilalang may-ari ng construction company. Yes, but after Anita announced that you're her father's mistress's daughter, I realized that you don't belong in her world. Pansin ko rin na hindi ka nakakasabay sa mga sosyal mong kaklase. Bahagyang uminit ang bumbunan niya nang maisip si Anita. Hindi mistress ang nanay ko, Redson. Nung pinagbubuntis pa lang ng nanay niya si Anita, hiwalay ng parents niya. Nakilala ni Daddy si Mama na hiwalay na sila ng asawa niya. At saka lang ako nabuo. Depensa niya. I know. Sinabi yan sa akin ni Yuna. I never judged you based on Anita's story, Viola. Kaya nga nung nalaman ko ang totoo ay lalo kitang nagustuhan. Sinabi ko kay Yuna na ikaw talaga ang gusto ko. Kaya nagalit din siya at nabasted ako. Natawa siya. Aware ka bang hangal ka rin noon, Red? I admit. And sorry if I ruined you back then. Okay, tama na. 11:00 na. Baka hindi pa naghahaponan ng kapatid ko sa ospital. Sabi na lamang niya at nagpatiuna ng lumapit sa motorsiklo ni Redson. Pinaandar na rin ito ang motor. Pagdating sa ospital ay nanatan ni Viola si Vince na nakatulog na sa bakanting hospital bed. Nakatulog na rin ang nanay niya. Ilang araw na rito nanay mo, Viola? Tanong ni Redson. Nagulat pa siya. Sinundan pala siya nito. Akala niya umuwi na ito. Bakit sumunod ka pa? Gabi na, baka hinahanap ka na ng parents mo. Pabulong niyang saad. Inilapag niya sa misita ang dala niyang pagkain at shoulder bag. I want to stay here with you. Baka mainip ka na walang kausap. Bawal lang maraming bisita rito, Redson. Let me stay for a while, please. Napabago siya ng hangin. Sige, pero dun muna tayo sa labas. Hinila niya ito palabas. Tumambay sila sa lobby ng ospital na merong couch. Ano pala ang sakit ng mama mo, Viola? Na-stroke siya 3 years ago. Noong nakaraang linggo ay nadala siya sa banyo at nagkaroon ng injury sa spinal cord. Mataas din ang BP niya. Sino pala ang kasama niyo sa bahay? Kami mag-iina lang.
Pero minsan kapag nasa trabaho ako at nasa school ang kapatid ko, sinasamahan ng pinsan niya si Mama, nakapitbahay lang namin. Nakabili na rin ako ng bahay sa Tandang Sora. I know your brother. Nakita ko siya nung kasama mo sa school. Binata na rin siya. Nag-aaral pa rin ba siya? Oo, graduating na siya sa engineering. Panay kasi ang hinto niya sa pag-aaral kasi nagtatrabaho at sinasamahan niya si Mama. Meaning, hindi na kayo sinusuportahan ng tatay niyo simula nung siniraan ka ni Anita? Nagbibigay pa rin siya ng sustento pero minsan kulang. Siya rin ang nagbabayad ng apartment namin noon. Hindi man lang niya kayo binilhan ng bahay? Bibilhan na nga sana niya kami noon ng bahay kaso na-aksidente siya at namatay. Wala siyang naiwang last will kaya nakialaman dati niyang asawa. Ang panganay na anak ni Daddy ang sumalo sa kumpanya at binigyan lang kami ng 200,000. Kaso nagkasakit si Mama kaya nagamit namin ng pera. Nung nagtapos ako ng college, nagtrabaho na kaagad ako. Hindi ako updated sa college life mo. Ano pala ang tinapos mo? Bachelor of Arts in Political Science. Eh, ikaw? I studied automotive engineering and also business management. Mabuti ka pa. Napakinabangan ang tinapos mong kurso. What about you? Hindi ko na natutukan ang kursong tinapos ko. Pangarap ko kasi magtrabaho sa gobyerno at maging politician. Para maisabuhay ko yung gusto kong pagbabago sa gobyerno. Pero dahil sa dagok sa buhay, pinatos ko kung ano-anong trabaho na mabilis ang pera. And how did you end up becoming a model? Ang totoo, hindi ko to pinlano. Nag-audition lang ako nun sa brand ng underwear. Pumayag ako sa photoshoot kahit first time ko magpakita ng katawan na two-piece lang ang suot. Simula noon, nagsunod-sunod na ang opportunity. Sumama ako sa kasama kong model na nag-a-apply sa ibang bansa. At ilang beses kaming na-scam bago nakarating sa Paris. 6 months lang ako sa Paris. At after na 6-month contract, minalas ako na hindi nabigyan ng chance for renewal. Naging freelancer ako sa ibang fashion company. Kaso, mahigpit ang kompetensya at nawala na ako ng projects. Kaya umuwi na ako rito. Sakto natapos ang pinagawa kong bahay. Nag-online selling din ako at kumita rin sa social media kahit papano. Mahabang kwento nito. Is your income enough? Malaki naman ang talent fee ko sa ENG, pero sadyang kinukulang kasi may loan akong binabayaran. Hulugan pa kasi ang lupang nabili ko. Tapos maraming maintenance na gamot si Mama. Tinutulungan ko sa tuition niya si Vince at may utang pa kami sa pinsan ni Mama nung na-hospital siya. I see. Are you still looking for an extra job, Viola? Oo, kailangan ko ng extra job para matapos na lahat ng utang namin at magkaroon ako ng financial freedom. Ang hirap kasi na sa oras ng emergency, walang mahugot na pera. My company is still looking for a brand ambassador. Sa palagay ko, bagay ka bilang model ng ilalabas kong brand ng motorsiklo. Napatitig siya kay Redson. Part-time model ba ang kailangan mo? Yes, but if you want a regular job from my company, I can give you the best position. Okay na ako sa extra job para hindi mag-conflict sa schedule ko sa ENG, Redson. Does it mean tinatanggap mo ang job offer ko? Baka sa mukha nito ang pagkasabik. Yes, sayang din kasing opportunity. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Redson. Thanks, Viola. It's a dream come true to have you in my company. Natawa siya. Teka, bakit ikaw ang nagpapasalamat? Ako tong nangangailangan ng trabaho eh. Pinakawalan din siya nito at malapad ang ngiti. Working with you is an honor for me, Viola. Ibig sabihin kasi hindi ka nagalit sa akin. Bumuntong hininga siya. Ang totoo, hindi naman talaga ako galit sa iyo, Red. Naiinis lang ako dahil nayayabangan ako sa iyo noon at inaasar mo nga rin ako. Tinatawag ako na tibo. Palaban ka kasi at pumapatol sa lalaki, kaya naisip ko na baka tibo ka. Mahilig ka ring magsuot ng maluwag na t-shirt. Ganon? Pero alam mo, ang dahilan talaga kaya kita inaaway ay dahil ayaw ka mapalapit ka sa akin. Aware na kasi ako noon na gusto ka ni Anita. At nung panahon na yun ay pili kong isinisiksik ang sarili ko sa half-siblings ko. Kaya iniiwasan ko mga bagay na magiging dahilan para lalo akong kamuhian ni Anita. But you don't deserve the hate, Viola. Hindi mo kasalanang maging anak ka ng tatay mo sa ibang babae. Hindi naman kabitang nanay mo eh. Naintindihan ko kasi 3 asawa lang ni Daddy ang mami ko. Ang kagandahan lang kay Daddy ay patas ng pagmamahal at atensyong binigay niya sa aming mga anak niya. At pinakasalan niya lahat ng babaeng minahal niya. Maswerte ka, Red. Hindi ka tulad ko at ibang kagaya ko na sinusukan ng kapatid nila sa ama. Akala ko noon once nakilala ko ng mga kapatid ko sa ama, magiging masaya kami. Pero unang kita pa lang namin ni Anita, ramdam ko na naayaw niya sa akin.
Tumira kami ni Vince ng ilang buwan sa bahay nila pero kinawawa lang nila kami. Salbahe din ang panganay na anak ni Daddy. Dalawa lang din silang magkapatid ni Anita. Nung nalaman ni Mama ang sitwasyon namin, nagpasya siyang kunin na kami. Bakit pala hindi pinakasalan ng daddy mo ang nanay mo? Ayaw kasi ni Mama ng gulo kasi nakikialam pa rin ang dalawang asawa ni Daddy. I know Anita's mother. She's a politician at ninang siya ng bunso kong kapatid na si Jameson. Kaya naging close rin sa amin si Anita kasi palaging magkasama ang mga nanay namin. Kaya pala nagustuhan ka ni Anita. Kung hihilingin niya sa mami niya na ipakasal kayo, baka magtagumpay siya. Anya sa malamig na tinig. I never liked Anita since I met her. At hindi nakikialam si mami sa mga desisyon namin. Unless it will ruin her reputation. Paano kung malaman ng mami mo na anak ako ng daddy ni Anita sa labas? Sirang-sira ng reputasyon ko sa pamilya ni Daddy. My mom is not a narrow-minded woman, Viola. Of course, she will get to know you first before judging you. Don't worry, I will protect you. Napatitig siya sa kamay ni Redson na ginagap ang kanyang kamay. Tumuli naman ang tibok ng kanyang puso. Red, hindi mo kailangan panindigan ang nararamdaman mo sa akin. I'm not worth it. Anya paggawan. Hinawakan siya nito sa baba at inangat ang kanyang muka kaya nagtama ang mga titig nila. Hey, don't say that. You're the only woman I want, sweetie. I don't care if the world is against me. My life, my rules. And now that I have your trust, I won't disappoint you. Consider it my effort to court you. Anong ibig mong sabihin, Redson? I want you to be my girlfriend, Viola. I will do my best to get your yes. Hindi siya nakakibo nang maghari ang hindi mawaring galak sa kanyang puso. Ramdam kasi niya na seryoso si Redson sa sinasabi nito. Pag-iisipan ko. Anya pagkuwan. Tumayo na siya. Late na, umuwi ka na. Babalik na ako sa ward ni Mama. Paalam niya. Okay. Sa Monday pala kailangan kita para sa photoshoot ng bagong brand ng motorsiklo ko. Tumayo na rin to. Sige, chat mo na lang sa akin ang details ng company mo. Pero hindi mo pa ina-accept ang friend request ko, Viola. Oo nga pala. Accept na kita mamaya. Thanks, Viola. See you on Monday. Tumango siya at hinatid ng tingin ang paalis na binata. Lunes ng umaga ay nagtungo si Viola sa kumpanya ni Redson. Mabuti malapit lang ito sa ENG Fashion Building. Napaaga ang pagpunta niya at wala pa si Redson. Viola, long time no see. Sabi ng lalaking sumalubong sa kanya sa lobby ng 13 Palapag na gusali. Nakilala naman niya ito. Eman Gonzaga? Yes, ako nga. At akong assistant ni Redson. Nabanggit niya sa akin na pupunta ka rito ngayon para sa photoshoot. Oo, at may dala akong updated CV ko. Inabot niya rito ang naka-folder niyang CV. Thanks, pero ano bang usapan niyo ni Redson tungkol sa trabaho mo rito? Sabi ko, part-time model lang ako. Wala pa siyang binanggit about talent fee? Wala. Baka ngayon pa lang niya sasabihin ng tungkol doon. Inalok ka rin ba niya ng ibang trabaho? Oo, pero tinanggihan ko. Bakit naman? May regular job na ako sa kumpanya ni Edison. Maya-maya ay dumating si Redson, kasunod ang 3 babae. May hawak din itong pompo ng bulaklak. Nakasuot lang ito ng itim na leather jacket at itim ding denim pants. Hindi halatang ito ang may-ari ng sikat na motor company. You're early, Viola. Anito, nakangiti. May rehearsal kasi ako mamaya after lunch. Anya. Inabot nito sa kanya ang hawak na bulaklak. Flowers for you. Pinitas ko mga to sa hardin namin. Nakailang tusok pa ng tinik ng rosas ang daliri ko. Natawa siya pero kinuha rin ng bulaklak. May pera ka naman, bakit hindi ka nalang bumili sa flower shop? I want it to be extra special for you. So I personally picked the flowers. Malapad siyang umiti. Thanks, I love it. Let's go to my office then. Pagkawan ay yaya nito. Sumunod na siya rito papasok ng elevator. Kasama rin nila si Eman. Pagdating sa opisina ng CEO ay namangha siya sa lawak nito. Purong salamin ang dingding kaya kita ang view sa labas. Ano pala ang concept ng photoshoot, Redson? Wala ko nalang extra damit. Anya pagkawan. Hinarap siya ni Redson at sinuyod siya ng tingin. Nakasuot siya ng itim na dress na terno sa kanyang boots at shoulder bag. Ngayon ko lang napansin, may pupuntahan ka bang lamay, Viola? Pilyong tanong nito. Biglang natawa si Eman na nakasunod sa kanila. Pinukol niya ng mahayap na tingin ng assistant. Anong nakakatawa? Halatang wala kayong alam sa fashion eh. Napipikong angil niya.
Nilapitan naman siya ni Redson at inakbayan. Easy, I'm just joking, okay? Mahinang siniko niya ito sa tagiliran kaya napaatras. Hindi ako nakikipagbiroan. Narito ako para magtrabaho. Fine, sorry na. Ang bilis namang magbago ng mood mo. Kailan na nga yung sweet natin habang kumakain ng fishballs? Tinitigan din niya ito ng masama. Teka, kayo na ba ni Viola, Red? Ang bilis mo ah. Parang kailan lang sinabi mo na nagkita kayo sa kumpanya ng kuya mo. Sabad naman ni Eman. Walang kami. Maagap na sagot ni Viola. Siya naman ang tinitigan ni Redson ng masama. Pero pumayag ka na ligawan kita, Viola. Anito, sinabi ko na pag-iisipan ko pa. Habang nag-iisip ka, syempre sisimulan ko na ang paniligaw. And please, don't make it hard for me, sweetie. What if tanggihan kita? Think before you refuse me, sweetie. Promise, you will regret it once you refuse me this time. Umupo na ito sa harap ng lamesa. Sa totoo lang, wala nang thrill sa akin ng paniligaw ng lalaki. I find it clingy. Umupo rin siya sa kaharap nitong Celia. Bakit? Ilan na bang naging manliligaw mo? Nothing. Wala akong time mag-entertain ng lalaki. Mahinang tumawa ang binata. Then, let me save you from becoming an old maiden. Mararanasan mo ang unique kong panliligaw. Tumawa siya ng pagak. Paanong unique? You know that I hate spending money to win women's heart. I know most women want fancy things from their suitors. But I believe you're different. And I want to treat you the way you want to be treated. Bumuntong hininga siya at humalukip-kip. Oh, Redson Guerrero. I'm thrilled what you can do to win my heart. So, shall we start dating? Malapad itong ngumiti. Humalukip-kip din. Hindi rin niya napigil ang kanyang ngiti dahil sa paglukob ng galak sa kanyang puso. Ang totoo ay nakapagdesisyon na siya na tanggapin ang paniligaw ni Redson. Okay, we can start dating, but work comes first. Anya pagkuwan. Lumapad pa ang ngiti ng binata. Napalingon siya bigla kay Eman na napasuntok sa hangin. Nakaupo ito sa couch. I will support you, boss. Galingan mo manligaw para hindi ka na sa picture lang ni Viola humahalik. Ani Eman. Shut up, Eman. Asikasuhin mo na ang unit ng motorcycle for photoshoot. Pagkawa na iutos ni Redson sa assistant. Tumalima rin ito at lumabas. Magkano pala ang talent fee ko sa'yo, Red? Tanong naman ni Viola sa CEO. Oo nga pala, hindi ko pa na-discuss ang talent fee mo. Project-based pala ang talent fee mo. Meaning babayaran ko ang buwan o taon kung hanggang kailan ka magkakaroon ng exposure with the motorcycle unit or model. Itong ila-launch namin 3 model ng motorsiklo ay collaboration ng partner namin from Tokyo, Japan. Lahat ng materialis na ginamit namin ay from Japan at dito lang na-assemble. So ang quality nito ay same sa Japan brand. At ang isang unit ng bagong model ay nagkakahalaga ng 3 million. At ang talent fee mo ay 300,000 per model commercial exposure. Ilalabas ang pictures sa mga banner, magazine, TV commercial, even in the billboard. Nawindang si Viola. Ang mahal ng motorcycle? Parang kotse na rin. Of course, we're not just selling a good quality product here, but the brand itself. At malaki rin ang ambag ng brand ambassador dito. Magiging partner mo pala ang kuya ko, si Hugo Guerrero. Yung sikat na model at atleta? Nalaki pa ang kanyang mga mata. Yes, pero dun lang sa isang model kayo magsasama. Kasi hindi masyadong daring ang concept. At sa 2 model ay ako ang partner mo. Paano hindi daring? Amused niyang tanong. I mean, hindi masyadong bold ang photoshoot concept. Sa 2 model kasi ay summer ang concept, so magsusuot tayo ng underwear. Matabang siyang ngumiti. Ikaw rin mismo ang model ng brand mo? Yes, and I'm also dreaming of being your male escort someday. Napahagalpak siya ng tawa, pero kalaunan ay nakadama siya ng pagmamalaki dahil naging dedicated si Redson sa business brand nito dahil sa kanya. Nakita kong ibang model ng motorsiklo mo at solo model ka lang. Bakit biglang gusto mo may partner? Usig niya dito. Palagi namang may partner ang mga modelo namin. May ilang motorcycle models na okay na ang isang endorser. At ayoko namang ipares ka sa ibang lalaking model. At least si Kuya Hugo ay kapatid ko at may asawa na yun. Nakumbinsi ko lang siyang maging ambassador kasi gusto niya ang bagong model na motor. Sige, balik tayo sa talent fee ko. Ilang buwan ang validation ng contract natin per motorcycle model? Usually, 6 months ang validation ng contract. Non-stop kasi ang exposure ng commercial. 300,000 for 1 motorcycle model endorsement? Yes, and times 3 models. So may 900,000 ka. Today is the photoshoot for banners and billboards.
Next week na ang start ng commercial taping. Malaki na para sa kanya ang talent fee offer ni Redson. Galante pala ito sa empleyado kahit kuripot sa ibang bagay. Kahit milyon ang halaga ng motorsiklo nito, mabenta pa rin. Salamat sa offer mo, Red. Malaking tulong to sa akin at mababayaran na lahat ng utang namin. Promise, tutulong ako sa promotion kahit sa social media lang. Anya pagkuwan. No need. I have a marketing team to manage the promotion. May branches na rin kami sa ibang bansa at lahat ng model na ilo-launch ay maibebenta rin dun. Wow, malaki talaga ang privilege kapag nagbukas ng negosyo ang anak ng bilyonaryo at suportado ng mga sikat na personalidad, no? Tumabang ang ngiti ng binata. Actually, I built my company alone. I inherited 20 million from my dad. Nagsimula lang ako sa buy and sell ng sikat na motorcycle brand mula Japan. Fan ako ng brand nila at doon din ako sa kumpanya nag-train as an automotive engineer. Hanggang sa naging business partner ko sila. Kwento nito. Namangha siya. Akala kasi niya ay lahat ng mga girero ay naging successful businessman din dahil sa negosyanteng tatay ng mga ito. Nilalaro mo lang palang pag-aaral nung high school tayo, pero ngayon isa ka ng successful billionaire businessman. May dahilan na ako para hangaan ka, Red. May dahilan ka na rin ba para tanggapin ako bilang boyfriend mo? I know you love money, and I have plenty of it. Nakangiting saad nito. Ano? Wala akong paki sa status mo sa buhay kahit maging trillionaire ka pa. Hindi ako nakabase sa yaman ng lalaki. Angil niya. Natawa ito. Sabi ni Yuna, hindi mo ako magugustuhan kasi kuripot ako at money is life sa'yo. If that's right, I'm willing to pay you 1 million a month just to be my girlfriend. Bumalikwa siya ng tayo at ibinagsak ang kanyang mga palad sa lamesa. Hoy Redson Guerrero, hindi ako gold digger kung yan ang inaakala mo. I earn money to support my family. At lahat yun, pinaghihirapan ko sa malinis na paraan. Kahit hampas lupa o broke ang lalaki, kung mahal ko, paninindigan ko. Naniniwala ako na walang pera o kayamanan ang makabibili sa pag-ibig. Palatak niya. Napatayo rin si Redson at bigla siyang nilapitan. Niyakap siya nito, bagay na kanyang ikinawindang. I'm sorry. I didn't mean to offend you, Viola. Honestly, I didn't use my wealth to make women fall in love with me. I hate that idea. Kaya dinedate ko ang babae sa simpleng lugar. Binibigyan sila ng simpleng bagay kasi ayaw ko na mahalin nila ako dahil sa kayamanan. At napatunayan ko na kaya may mga babaeng binabasted ako kasi hindi nila nakukuha ang expectation nila sa katulad ko. Na alam nilang bilyonaryo pero hindi ko maibigay ang fancy date na gusto nila. Naisip ko ang ideyang to because I want to meet your standards. To be on your level. Kasi gusto ko maging komportable ka sa akin. Gusto kong mahalin mo ako sa paraang gusto ko. I'm doing this because I want you to love me the way you want. Emosyonal nitong pahayag. Napatingala siya sa mukha nito at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Mahal mo ako? Sigurado kang pagmamahal niyan, Redson? Usig niya rito. Tinitigan siya nito sa mga mata. I admit I felt obsessed with you at first. But when I got older, I realized that I want you more than just an obsession. Last year nung napapanood ko ang fashion shows na kasama ka, nakikita ang social media status mo. At nitong nalaman ko na bumalik ka ng Pilipinas, bigla akong na-excite at wala akong ibang gusto kundi ang himukin kang mahalin ako. And I know it's love. Every step in my life, I've always been thinking about you. In every success, every failure, you're still in my mind. You're my inspiration, Viola. Now that you're here in front of me, I really want to hug you, kiss you, own you. But I can't make it rush. I'm willing to wait for you to accept me. Natameme na siya dahil inuko pa na ng confession ni Redson ang kanyang isip. Hindi rin niya alam ang kanyang sasabihin dahil mas maingay na ang kanyang puso na nagwawala. At bilang tugon, pinangunahan na lamang niya ng halik sa mga labi ang binata. Tumugon naman ito. You kissed me. Does it mean you're accepting me, Viola? Manghang tanong ng binata nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngumiti siya at marahang hinaplos ng palad ang makinis nitong pisngi. Hindi ko alam kung deserve ko ba to, Red. Itinaboy kita noon na parang wala kang silbi sa akin. Pero ang totoo, iniwasan lang kita. Kasi alam kong hindi ko deserve ang katulad mo. At langit at lupa ang pagitan natin. Nanliit ako sa sarili ko. Alam ko na mabait ka kasi pinagtanggol mo ako kay Anita nung pinahiya niya ako sa mga kaklase niya. Tumawa ka noon, pero nakita ko katagalan ng awa mo sa akin. Nakita kita na pinagsabihan mo si Anita. Doon nagsimula na nagustuhan kita. Pero hindi ko na itinuloy kasi aalis na rin ako sa school.
Lumuluha niyang bunyag. Do you like me too? Napapaluha na ring untag nito. Tumango siya. Oo, gusto kita Red. At ang totoo, nagsimula akong nagustuhan ng Red na pangalan mo. Sa tuwing naririnig ko ang pangalan mo, ang sarap sa tenga. Noong lumipat ako ng school, doon ko na-realize na gusto talaga kita. Kasi namimiss kita. Namiss ko yung mga away natin. I knew it. Kaya hindi kita kayang sukuan kasi ramdam ko na may chance ako. So, pwede na ba kitang ligawan? Nakangiti ng sabi nito. Nagsimula ka na, di ba? Oo, pero hindi ka naman nagseseryoso. Kasi naguguluhan pa ako at natatakot. Please, kung si Anita ang dahilan ng takot mo, pinapangako ko, hindi siya makakalapit sa'yo. Pinatanggal na siya ni Kuya Edison sa ENG at inalis na rin ang kuya niya as shareholder. Wala na silang connection sa mga gerero. Bigla namang kinabahan si Viola nang maalala ang sinabi ng kanyang ina na wag siyang gagawa ng dahilan para pag-initan siya ulit ni Anita. Pero paano ang mommy mo? Baka magalit siya kasi pinaalis niyo sa kumpanya ang anak ng kaibigan niya rin. I can handle my mom. Just trust me, okay? Banayad pa nitong pinisil ang kanyang pisngi. Tumango na lamang siya. Nang bumalik si Eman ay nagpirmahan na sila ni Redson ng kontrata. Dumating na rin umano ang photographer. Nauna ang photoshoot nila ni Redson suot ang outfit na hiniram nito sa ENG Fashion. Bakit lingerie yung pinasuot niyo kay Viola? Iritableng tanong ni Redson sa wardrobe staff. Yan po kasi ang concept at saka mas hot tingnan ng model bagay sa design ng motorsiklo. Magsusuot naman siya ng duster jacket so hindi expose ang buong katawan niya. Sabi ng baklang staff. Napangiti si Viola at nilapitan na lamang si Redson. Nakasuot ng ito ng itim na denim pants at open leather jacket. Okay lang tong suot ko, Mr. CEO. Anya. Mukhang sanay ka na mag-shoot na underwear lang ang suot ah. Ano ka ba? Parte lang yun ng trabaho. Walang personalan. Sige, pero sa taping ng commercial hindi ganito ka-revealing ang suot mo ah. Oo na po, sir. Hindi na rin ito kamontra at nag-enjoy pa nang magsimula ang photoshoot. Dumating na rin ang kuya nitong si Yugo at partner din niya. Pagkatapos ng photoshoot ay nagyaya si Redson na mag-lunch sa opisina nito. Nagpabili lang ito ng pagkain. Anong oras pala matatapos ang rehearsal mo sa ENG mamaya, Viola? Tanong ng binata nang kumakain na sila. I'm not sure, baka gabi na. Chat me para masundo kita. Magdi-dinner tayo sa Tacos House. Sige, pero hindi tayo pwedeng magtagal. Aasikasuhin ko ang kailangan ni Mama sa ospital kasi madi-discharge na siya bukas. No problem. At para may dagdag pang gastos ka, ibibigay ko ng 50% ng talent fee mo mamaya. Talaga? Yes. Just give me the details of your bank account. Sige. Thank you, Red. You're welcome. Kumain ka na. Inilapit nito sa kanya ang plato ng ulam. Tama na tong pagkain ko. Hindi ako pwedeng tumaba. May standard waistline kami. Pero gusto kitang patabain. Natawa siya. Nakalimutan mo ata na model ako ng dresses for average women at hindi for plus size. Tumawa rin to. Fine. Pero kapag naging asawa na kita, kailangan mo magpataba ng konti. Gusto kong may mapisil na taba sa katawan mo sa tuwing yayakapin kita. Hindi niya napigil ang kanyang halakhak. Ano ka ba? Nanliligaw ka pa lang, nasa asawa stage na ang isip mo ah. Titiyakin ko naman na magiging asawa kita. Then good luck. Ngumiti lang ito at muling sumubo ng pagkain. Inabot din ng 1 linggo ang taping ng commercial para sa motorcycle model promotion ni Redson. At habang katrabaho ito ni Viola, tuluyan namang nahinog ang pag-ibig niya sa binata. Madalas din silang mag-date sa mga simpleng kainan. Sweetie, libre ka ba tonight? Tanong ni Redson nang palabas na sila ng kumpanya nito. Oo, bakit? My mom just arrived from US vacation and she wants to meet you. Bigla siyang ginupo ng kaba. Sandali, alam na ba ng mami mo tungkol sa akin, Red? Yes, and I told her you're my girlfriend. Marahas niyang hinarap ang binata. Teka, hindi pa kita sinasagot ah. Then when? I'm dying to hear your answer, Viola. I cooked food for you. I picked fresh flowers from our garden for you. And I even give you a handmade bracelet. What else do you want to accept me as your boyfriend? Napangiti siya habang nakatitig sa iritableng mukha ng binata. Ang totoo ay na-appreciate niya lahat ng effort nito at sinusubok lamang niya ang paninindigan nito. Ikinawit niya ang mga kamay sa batok nito at sinaglitan ito ng halik sa mga labi. Redson, you're amazing. Hindi ako makapaniwala na mas gugustuhin mong magpakahira para magbigay ng kung ano sa akin
kahit kaya mo namang bumili na lang. Anya. Because I believe love isn't about fancy things. It's about genuine efforts with the heart. Gusto ko kasing maramdaman mo ang effort at pagmamahal ko sa mga bagay na binibigay ko sa'yo. Sandali niyang tinitigan ang suot niyang pearl bracelet na ginawa ni Redson para sa kanya. Naiintindihan ko, Red, at sorry kung nagpapaligoy-ligoy ako. Pero ngayon, hindi na kita pahihirapan pa. You're officially my boyfriend now. Nakangiting Anya. Really? Ngumiti na ito. Yes. Oh, thank you. I love you so much, sweetie. Anito at sabik siyang siniil ng halik sa mga labi na dagli niyang tinugon. Pagkawan ay lumulan na sila ng motorsiklo nito at pagdating sa family house ng mga gerero ay nasorpresa si Viola nang salubungin sila ng magandang ginang. Welcome to our house, Viola. Nakangiting bati ni Monica, ang ina ni Redson. Niyaka pa siya nito. Salamat po, tita. Naiilang niyang sabi. I'm thrilled to meet you in person and my son was right. You're stunning. Nakangiting sinipat niya si Redson na naguhubad ng jacket. Is dinner ready, Mom? Tanong nito sa ina. Yes, your dad is waiting in the dining. Ani Monica. Iginiya na sila nito patungong dining area. Magandang gabi po, tito. Bati niya sa Ginoo na pinaghila siya ng silya. Magandang gabi rin, iha. Please sit. Ani Sergio, ang daddy ni Redson. May dumating ding binata na may hawig kay Redson pero mas seryoso. So, you're Viola, ha? Anito, kinamayan siya. I'm Jason, Redson's younger brother. Pagkawan ay pakilala nito. Hi, nice to meet you, Jameson. Nakangiting bati rin niya. Now I know why my brother can't dispose of the old magazine where he found your picture. Palagi niya yung dala kahit saan. James, stop humiliating me. Sita naman ni Redson sa kapatid. But I'm just telling the truth. Okay, kiddos, stop fighting. Let's eat. Awat naman ni Sergio. Umupo sa tabi ni Viola si Sergio at ito pa ang nag-asikaso sa pagkain niya. Ang dami nitong inilagay na ulam sa plato niya at nahihiya siyang tanggihan. Eat more, sweetie. Bulong nito sa kanya. Talagang gusto mo akong tumaba ah. Baka mapalayas na ako sa ENG once lumaki ang waistline ko. Anya. Don't worry. I'm the biggest shareholder of ENG. No one can kick you out. Isa pa, best friend mo ang asawa ng CEO. So nothing to worry about. Napangiti siya at nilantakan na lamang ang pagkain. Maya-maya ay napag-usapan nila ang tungkol sa pamilya ni Viola at aware ang mami ni Redson sa nangyari. So, Anita lied to me. Binaliktad lang niya ang kwento na si Viola ang nambubuli sa kanya. Ani Monica. Sinungaling ang babaeng yun, mami. Saksi ako sa mga pang-aapi niya kay Viola nung high school kami. Hanggang ngayon, pinag-iinitan niya si Viola. Pinagkalat pa ng kabitang mama niya, pero walang katotohanan yun. Depensa ni Redson. My God, Anita's mother lied to me too. Iginiit din ni Emily na may kabit noon ng asawa niya. I feel sorry for you, Viola. Don't worry. I trust Redson and I know he chose you because you're a good person. Ani Monica. Napawi naman ang kaba ni Viola. Salamat po, tita. Ang totoo ay natatakot po ako baka kasi naniwala kayo kay Anita na kami ng nanay ko ang sumira sa pamilya nila. Anya. Hindi naman ganoon kababaw ang isip ko para maniwala ka agad sa akusasyon ng ibang tao na walang sapat na basehan. Napapangiting yuma po siya sa braso ni Redson. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pants. Dagli niya yung dinukot at binasa ang mensahe ng kanyang ina. Sinalakay siya ng kaba nang mabatid ang masamang balita. Pasensya na po, kailangan ko nang umuwi. Balis ang paalam niya at napatayo. What's wrong, sweetie? Napapatayo ring tanong ni Redson. Pinapauwi ako ni Mama. May nangyari bang masama sa mama mo? Okay lang si Mama. May bad news siyang natanggap. Okay, ihahatid na kita. Nagpaalam na sila sa mag-asawa at kapatid ng nobyo. Lulan pa rin ng motorsiklo ay hinatid siya ni Redson sa kanilang bahay. Gusto pa sana nitong tumambay sa bahay nila, pero hindi siya pumayag dahil gabi na. Pinauwi na niya ito. Pagpasok niya ng bahay ay nadatnan niya sa salas ang sister-in-law niya na umiiyak habang kausap ang kanyang ina. Anong nangyari, Ma? Balis ang tanong niya matapos magbano sa kanyang ina na nakaupo sa wheelchair. Anak, nasa ospital ang kuya mo. Batid ni Victoria, ang kanyang ina. Napatitig siya kay Jenny, ang asawa ng half-brother niya, na anak ng kanyang ina sa unang asawa. Bakit? Napano si Kuya Robert, ate? O sisa niya.
May leukemia si Robert at kailangan niya na bone marrow transplant. Compatible donor si Vince, pero pinaghahanda kami ng doktor ng 2 milyon para sa transplantation at ibang kailangan. Wala na talaga akong ibang malapitan kaya nakikiusap ako. Tulungan niyo si Robert, Viola. Kapapanganak ko lang kaya nasa idang pera namin. Humihikbing batid ni Jenny. Hinawakan ni Victoria ang kanyang mga kamay at lumuluhang nagsusumamo. Please anak, tulungan mo ang kuya mo. Namatay na ang tatay niya at wala siyang aasahan sa ibang kapatid niya sa ama. Matagal na walay sa kanila si Robert simula nang nag-asawa ito. Noong binata pa ito ay tinulungan din siya nito na makapagtapos ng pag-aaral, kaya hindi niya ito pwedeng baliwalain. Huwag po kayong mag-alala, gagawa ko ng paraan para makahanap ng 2 milyon. Naibayad ko na kasi sa loan ng kinita ko sa extra job ko at hindi sapat ang kinikita ko sa social media. Anya pagkuwan. Salamat anak. Upang mapanatag ang kanyang hipag ay binigyan niya ito ng 50,000 mula sa kinita niya sa kumpanya ni Redson. Umalis na rin ito. 3 araw na nagsumikap si Viola upang makaipon ng 2 milyon, ngunit hindi sapat ang kinikita niya. Nahihiya na siyang umutang kay Yuna. Viola, you look anxious. May problema ba? Tanong ni Redson nang natnan niya ito sa Employees Lounge ng AG Building. Tanghali na at nag-chat ito na susunduin siya para mag-lunch. May problema ako rin, balis ang sabi niya. Tinabihan siya nito sa couch. Tell me what it is. I will help. I need 2 million. Wala na siyang choice kundi umutang kay Redson. For what? Is your mother okay? Okay si Mama. It's my brother. Kailangan niya ng bone marrow transplant at bukas na ang schedule ng operasyon. What? Bakit ngayon mo lang sinabi? Late na sinabi ni Mama at nahihiya ako magsabi sa'yo. Okay, maglalabas ako ng 2 milyon ngayon. Samahan mo ako sa bangko para makuha mo kaagad ng pera. May meeting ako after lunch, kaya hindi kita masasamahan. Pero mag-lunch muna tayo. Tumayo na ito. Tumayo na rin siya. Sige, salamat. Pagkawan ay kaagad silang umalis. Sa tacos house lang sila kumain at malapit yun sa bangko kung saan maglalabas ng pera si Redson. Saglit lang naman silang kumain. Bukas pala ipupunta akong Japan, Viola. Baka abutin ako ng ilang araw dun. Update mo na lang ako tungkol sa kapatid mo. Ani Redson na makapasok sila ng bangko. Sige, may fashion show rin kami ng 2 araw. Anya. Hindi naman sila nagtagal sa bangko at nakuha kaagad ni Redson ng pera. Ibinigay nito sa kanya ang 2 milyon at hinatid pa siya sa ospital kung nasaan ang kanyang kuya. Patungo na siya sa ward ng kanyang kuya nang masalubong niya si Anita. Naalala niya, investor ang mommy nito sa ospital na yon. Uy, Maragan Viola, naisugod na naman ba ang sakitin mong nanay dito? Ani Anita. Wala akong oras makipag-usap sa iyo, Anita. Anya, inawasan ng babae pero hinarang siya nito. Huwag kang bastos, Viola. Kung hindi dahil kay Daddy ay hindi kayo magbibigyan ng green card sa ospital na to. And my mom approved it kasi naawa siya sa inyo. Wala kang utang na loob. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang dahilan kung bakit pinaalis ako ni Edison sa ENG Fashion? Pati si Kuya Lambert inalis nila sa board of directors. Uminit na ang kanyang bumbunan. Ikaw ang gumagawa ng dahilan para masira ka sa mga girero, Anita. At ang tungkol sa green card namin, ako mismo ang nag-apply at si Daddy ang tumulong para ma-approve. Walang ambag ang mami mo ron. Kailan lang naman siya naging investor sa ospital nung namatay si Daddy? Wala akong kailangan linguning utang na loob sa inyong mag-iina dahil kinamkam nyo na lahat ng ari-arian ni Daddy. Lahat ng meron ako ngayon, sarili kong perang ginamit. Buwelta niya. Ako magsasampalin siya ni Anita pero iniwaksi niya ang kamay nito at itinulak ito sa balikat. Pumalatak pa ito pero iniwan na niya. Pumasok siya sa ward ng kanyang kuya. Ate Jenny, narito ng 2 milyon na kailangan niyo ni Kuya. Sabi niya sa kanyang hipag na siyang nadatnan niya. Inabot niya rito ang bag ng pera. Salamat, Viola. Anito at sandali siyang niyakap. Pwede bang dito ka muna? Pupuntahan ko ang doktor ni Robert. Pagkuwan ay paalam nito. Sige ate. Nilapitan naman niya ang kanyang kuya na nakahiga sa kama. Maputla ito. Salamat sa tulong mo, Viola. Sorry kung matagal akong hindi nagparamdam sa inyo. Ani Robert. Ayos lang kuya. Busy rin ako kaya hindi kita makamusta. Inalalayan niya ito paupo at niyakap ng maging emosyonal ito. Samantala, inaabot ng 1 linggo sa Tokyo si Redson dahil sa opening ng bagong branch ng kanyang kumpanya. Linggo ng hapon na siya nakarating ng Pilipinas at kaagad niyang tinawagan si Viola.
Hi, sweetie. Kumusta na? Anya nang sumagot sa kanyang tawag ang nobya. Okay lang ako, sweetie. Medyo napagod lang kasi sunod-sunod ang fashion show namin at sumasaglit pa ako sa ospital. Anito. I'm on my way home. Kumusta pala ang kapatid mo? Okay na siya. Salamat sa'yo. Wala yun. Saan ka pala ngayon? Can we have dinner together? I missed you so much. Pupunta ako sa ospital kasi madi-discharge na ngayon ang kapatid ko. Okay, pupunta na lang ako sa ospital. I will use my car para masundo ko kayo. Sige, thanks. See you later. Bye. Bye. Pagdating sa kanyang bahay ay mabilisan siyang naligo. Excited na rin siyang maibigay ang pasalubong niya kay Viola. Kaya nang makapagbihis ay kaagad siyang umalis dula ng kotse. Pagdating sa ospital ay dumiretso siya sa information. Miss, saan pong warn ni Vince Roswell? Tanong niya sa babae. Hinanap naman ito sa record ng pasyente. Sorry sir, wala pong na-admit na Vince Roswell dito. Anito pagkuwan. What? Nabaling ang atensyon niya sa babaeng lumapit. Si Anita pala. Hello Redson, are you here for Viola? Yes. Are you here for your brother? Anya. My brother? What do you mean? I'm here waiting for my mom. She has a meeting here. Mariing kumunot ang kanyang noo at naalala niya na wala palang pake si Anita sa half-siblings nito. Narito si Viola kasi na-admit ang kapatid niya. Do you know where they are? Ah yes, I know where Viola is. Nasa ward siya ng kanyang boyfriend. What? Anong boyfriend? Kapatid ni Viola ang pasyente. Are you sure? Then, who's this guy? Pinakita nito ang picture na nasa cellphone nito. Natigilan siya nang makita ang dalawang picture ni Viola sa ward na yakap ang lalaking pasyente. Hindi ito si Vince na kapatid nito. That guy is not my half-brother Vince. Siya ang pinupuntahan dito ni Viola, yung pasyente na may leukemia at sumailalim sa bone marrow transplant. Sinundan ko si Viola at kitang-kita ko silang nagyakap ng lalaki. I also saw him once noon na sinundo sa university si Viola. I think he's my sister's real boyfriend. I told you, Redson, Viola doesn't love you. She's just using you. Inabuso ang pagkahibang mo sa kanya para makahudhot ng pera. She's a gold digger. Ani Anita. Nilamon na nang hindi mawaring galit ang kanyang puso. What's the guy's name? May gigil niyang tanong. His name is Robert Montana. Nasa Ward 102 sila at mukhang paalis na. Iniwan na niya ang kausap at nagtungo sa Ward 102. Pagdating sa kwarto ay naabutan niya si Viola na sinusubuan ng pagkain ng lalaking pasyente. Nanginig na ang kanyang kalamnan dahil sa magkahalong kirot at puot. Redson? Gulat na sambit ni Viola at napatayo. Inilapag nito sa mesita ang bowl ng pagkain at akmang lalapitan siya ngunit pinigil niya ito. Stop right there. Asik niya. Nawalan na siya ng kontrol sa kanyang emosyon. You lied to me. You said your brother needs an urgent bone marrow transplant. But who's this guy, huh? You fooled me, using my money to save your other man. Ganun ba ako katanga para magpaloko sa'yo, Viola? I love you so much, but why can't you appreciate it? Nanggalaitin na siya, ngunit lumamlam ang kanyang mga mata dahil sa luha. Red, sandali. Bakit ka nagagalit? Nabingi na siya at gustong magwala. Ngunit may dumating na doktor kasabay ng babaeng may kargang baby kaya lumabas na lamang siya. Nataranta naman si Viola at hindi malaman ang gagawin. Sino yun, Viola? Boyfriend ko, kuya. Sandali, maiwan ko muna kayo. Mukhang may pag-uusapan kami. Anya, tumakbo na palabas. Hinabol niya si Redson at naabutan niya ito sa parking lot na pasakay na sana sa kotse nito. Redson, sandali lang. Pigil niya rito. What? Paangil nitong untag at marahas siyang hinarap. Mali ang akala mo. Robert is really my brother. Anya na nanginginig dahil sa takot. Takot na baka tuluyan siyang kamuhian ni Redson. Are you kidding me? I know your brother, and it's Vince. Yes, pero kapatid ko rin si Kuya Robert. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo noon kasi matagal naming hindi kasama si Kuya. Lumaki siya sa tatay niya. What? I don't understand. Gulong-gulo na ito. Si Kuya Robert, anak siya ni Mama sa unang asawa. Siya ang tumulong sa amin nung namatay si Danny. Tinulungan din niya ako sa tuition ko nung college kaya nakapagtapos ako. Late na kasi sinabi ni Mama na may sakit si Kuya at humingi ng tulong sa amin ng asawa niya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan kaya napilitan akong umutang sa'yo ng 2 milyon. Sandaling natigilan si Redson. Maya-maya ay napamura. Anita ruined my mind. Paggawa ay asik nito. Ano? Nakausap mo si Anita?
Nilamon na siya ng galit nang maisip na may kinalaman si Anita sa maling akala ng nobyo. Yes, Anita talked to me earlier and she showed me your picture with the guy patient. Sinabi niya na boyfriend mo yung lalaki at ginamit mo lang ako para masuportahan ng pagpapagamot niya. Napamura rin siya. Timon niya talagang babaeng yun. Talagang hindi niya ako titigilan. Gigil na usal niya. Bakit? Hindi ba alam ni Anita na may kapatid ka pa sa ina? Hindi. Never din ako nag-share ng ibang detalye tungkol sa nanay ko. Kaya ganoon lang kadali kay Anita na husgahan kami. Isa pa, ayokong madamay ang kuya ko sa problema naming mag-iina. Si Kuya Robert lang ang half-siblings ko na nagpakita ng care sa amin ni Vince. Kaya handa ako magsakripisyo para matulungan siya. Kapapanganak lang ng asawa niya at matagal siyang tumigil sa trabaho dahil sa sakit niya. Napahilid sa sentido nito si Redson. Paggawan ay bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. I'm so sorry, Viola. I was wrong. I'm just hurt. Kasi akala ko niloko mo lang ako. Naintindihan ko, Red. Sorry rin kasi hindi ko nasabi na may kuya pa kami ni Vince. Kasi biglaan ang pangyayari at nataong busy ka sa Japan, kaya hindi rin kita inabala. Maniwala ka, hindi kita magagawang saktan. Sa katunayan, si Vince ang donor ni kuya. Mahal kita, kaya hindi ako papayag na magalit ka sa akin. Hindi ko kayang sayangin ang katulad mo na tunay na nagmamahal sa akin. I know. Promise. I trust you with all my heart. Thank you for loving me back, sweetie. I'm so sorry again. Kailangan ko rin magpakilala ng maayos sa kuya mo. Mali ang inasal ko kanina. Tiningala niya ang mukha ng nobyo at marahang hinaplos ang pisngi nitong may bakas ng luha. Deserve mong mahalin, sweetie. Promise, ako naman ang mag-e-effort para sa'yo. Hindi ko nahahayaan si Anita na guluhin tayo. Lalabanan ko siya sa abot na makakaya ko. Please, stop the war with your pathetic half-sister. She's not worth it. Pero hindi ko palalagpasin ang ginawa niya. Sasabihin ko kay Daddy na itigil ang funding sa projects ng kumpanya ng mami ni Anita at hindi na sila makakakuha ng partnership sa kumpanya ng mga kapatid ko. Marami ring issue ang construction company nila at hindi magtatagal, babagsak sila. Aware ako sa kalokohan ni Kuya Lambert, Red. Nasangkot siya sa anomalya ng proyekto nila sa gobyerno. Marami silang natangay na pera, kaya haharap sila sa kaso. Anya. Karma na nila yon. I also have good news for Vince, sweetie. Anito at inakbayan na siya. Ano yon? Sinabi ko sa ate ko na may-ari ng real estate development company na kunin nila si Vince as part of their engineering team. Wow, talaga? Yes, matalino ang kapatid mo kaya natitiyak ko na malaki ang maiaambag niya sa industriya. Salamat, sweetie. Ang dami mo nang naitulong sa pamilya ko. Mag-iipon pa ako para mabayaran ang 2 million mo. Please, wag ka na magbayad. Hindi pwede. Ang utang ay utang rin. Sige, tatanggapin ko ang bayad mo, pero hindi pera. Ha? Ano? Wait, may kukunin ako sa kotse. Anito at binuksan ang pinto ng kotse sa harapan. May kinuha itong itim na paper bag na maliit. Pagkuhan ay binalikan siya nito. Sabi mo, gusto mong makakita ng cherry blossom mula Japan, kaya dinalhan kita rito. Anito at inilabas mula sa bag ang bulaklak ng cherry. Wow, ang ganda! Nisasabik niyang usal at kinuha ang bulaklak. Maya-maya ay nagulat siya nang biglang lumuhod sa harapan niya si Redson. Napatitig siya sa hawak nitong pulang kaheta na kaagad nitong binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang singsing na may diamond heart sa tuktok. I know it's too fast for this, but I can't wait any longer, sweetie. I've always been dreaming about a moment like this, to ask you a very special question. Viola, the only woman I want to be my wife. Will you marry me? Masuyong tanong nito. Natutupan niyan ang palad ang kanyang bibig at napaluha. Wala na siyang ibang naisip kundi ang tanggapin si Redson bilang asawa, kaya tumango siya. Yes, Red. I'm happy to accept you as my husband. Of course I will marry you. Tugon niya. I can't believe this, Viola. You're finally agreeing to be my wife. Anito at dagling isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Hindi na siya nakapagsalita nang sailin siya nito ng halik sa mga labi, na kanya namang tinugon. Pagkuwan ay bumalik na sila sa loob ng ospital. Humingi rin ng sorry si Redson kay Robert at nagpakilala ng formal. Gaya nga ng sinabi ni Redson, pinutol na ng mga girero ang koneksyon sa negosyo ni na Anita. Tinigilan na rin ito si Viola, lalo pa at kumalat na ang balita na ikakasal na sila ng nobyo. Excited na magpakasal si Redson, kaya binulabog nito ang pamilya para mapadali ang kasal.
Hindi nasunod ang simpleng kasal na gusto niya dahil wala naman silang gastos kasi sinagot lahat ng mga kapatid ng kanyang asawa. At lalo lamang niyang minahal si Redson dahil mas maalaga at nag-effort pa ito ng mag-asawa na sila at magkaanak. Sa dami ng beses na pinili ni Viola ang unahin ng pamilya kaysa sa sarili, ngayon lang niya piniling maging masaya nang walang guilt. At sa araw-araw na lumilipas, sa tahimik na pag-aalaga ni Redson sa kanilang mag-ina, sa mga simpleng sakripisyong hindi kailangang ipangalandakan, unti-unti niyang naunawaan, hindi pala palaging kailangan ipaglaban ng pag-ibig. Minsan, kusa itong nananatili kapag pareho na kayong handang pumili sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.